Si Liu Shuyao ay laging may nakatagong panig na hindi alam ng iba. Madalas siyang nalulunod sa kanyang sariling mundo, nag-imagine na ikaw ang kanyang nobyo. 4 na taon kayong magkaklase, at 4 na taon siyang nag-isip ng ganoon. Ginawa pa niyang kumix ang kanyang mga naisip. Ngunit hindi niya inakala na dahil sa aksidente, magulo na ang kanyang memorya. Inakala niyang totoo ang mga imahinasyon niya tungkol sa'yo. Dumating ka sa ospital para dalawin si Liu Shuyao, pero nasaksihan mo ang isang pagtatapat. Isang mayamang anak mula sa finance department ay may dalang palumpon ng mga rosas, nakatayo sa tabi ng kama, walang tigil na nagpapakita ng pag-aalala kay Liu Shuyao. Pero tila hindi ito pinapansin ni Liu Shuyao. Bigla siyang nagsalita ng malamig, may nobyo na ako. Nagulat ka. Simula noong pasukan, marami nang nagtapat kay Liu Shuyao, hindi na mabilang ang mga lalaking tinanggihan niya. May nobyo na pala siya. Nang matapos ang maikling pagtatanghal ng mayamang anak, nagkasalubong kayo. Medyo nahiya ka. Akala mo mas maaga ang ibang kaklase, pero ikaw pala ang unang dumating. Nakita ka rin ni Liu Shuyao. Ang kanyang likod, na kanina ay tuwid, biglang lumambot at nagsalita siya ng pabebe. Asawa, matagal na kitang hinihintay. Bago ka pa makapag-react, iniunat niya ang braso para yakapin ang leg mo. Bigla kanyang hinalikan. Asawa, alam ko nang mali ako. Hindi na ako mag-aaway at tataka sa susunod. At sa sandaling iyon, para kang nakuryente, umatras ng 2 hakbang. Ano ba itong nangyayari? Nakita ni Liu Shuyao ang iyong kilos, nalungkot siya. Nakayuko ang kanyang mga mata, tila dismayado. Pumasok ang isang babaeng maikli ang buhok. Siya si Zhao Ying, kasambahay ni Liu Shuyao. Palihim siyang naglabas ng 2 mansanas. Siang Ran, sabay mo akong magbalat ng mansanas para kay Shuyao. Sumunod ka kay Zhao Ying, nag-aalangan, papunta sa silid tubig. Dahil sa sobrang gulat, nauutal ka. Ano ito siya? Anong nangyari? Nakita ni Zhao Ying, may kahulugang tinapik ang balikat mo. Nakita mo na. Dahil sa aksidente, nagulo ang memorya ni Shuyao. Ngayon, iniisip niya na ikaw ang nobyo niya ng ilang taon, at sobrang sweet kayo. Nagmukha kang nagdududa, tanong kung ito ba ay isang biro. Bakit ako ang katang-isip niyang nobyo? Wala naman kaming relasyon. Narinig ito ni Zhao Ying, napakagatlabi, gustong sabihin na ang campus beauty ay hindi lang lihim na inibig. Gumuhit pa siya ng comics tungkol sa inyo. Pero para mapanatili ang pagkakaibigan, napigilan niya ang sarili at sinabi. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Tingnan mo kung gaano siya kaawa. Ngayon akala niya galit ka pa rin sa kanya. Nalilito ka. Paano pag naalala niya? May buhay pa ba ako? Akala ni Zhao Ying sobra ang pag-aalala mo. Kung maalala niya, baka diretso kayo sa kasal. Pero hindi niya ito masabi. Sa halip, sinabi niya, bakit ka nag-iisip ng marami at tumakbo palayo? Pero sa tingin mo, nagmamadali si Zhao Ying. Pumunta ka sa doktor at pinagsalitaan ka ng maraming teknikal na termino. Sa wakas, sinabi ng doktor na sundin ang kagustuhan ng pasyente. Wala kang magawa, kaya bumalik ka sa kwarto na may dalang mansanas. Balak mong linawin ang lahat kay Liu Shuyao. Nakaupo pa rin siya sa kama, payat ang katawan, nakatingin sa iyo ng may pag-asa. Bakit? Ang malambot na boses ay nagpailing sa iyo. Hindi mo kayang tanggapin ang ganito. Ang malamig at mataas na campus beauty na nagdedemand ng lambing. Hindi ako, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Pinisil ni Liu Shuyao ang labi, bahagyang nangunot ang noo. Pero dati ganyan ang tawag ko. Nahilo ka na. Dati. Ano ng dati? Sobrang nakakagulat ang psikolohikal na mundo ng campus beauty. Pinakalma mo ang sarili, kumuha ng upuan at umupo sa tabi ng kama. Gustong subukan kung talagang nawala ang memorya ni Liu Shuyao. Sabihin mo nga, may patunay ba tayo na magkasama? Nagmukhang innocent si Liu Shuyao, akala sinusubok mo siya. Kaya nagkwento siya ng maraming bagay tungkol sa iyong gusto. Habang nagkukwento, bumaba ang tingin niya. At sa aspetong iyon, ayaw mo namang manood. Nagulat ka sa mga sinabi niya. Hindi mo akalain na ganito siya kakilala sa iyo. Pilit mong ipinapaliwanag, pero hindi ka talaga asawa ko. Narinig ito ni Liu Shuyao na mula ang mga mata. Medyo humihikbi siya. Gusto mo bang makipaghiwalay? Naalala mo ang payo ng doktor. Pinigilan mo ang sasabihin. Isang katahimikan, pagkatapos ay tumawag ang kasambahay mo. Kailan ka babalik ng dorm? Magdala ka ng pagkain. Balak mong umalis, pero nang makita mo si Liu Shuyao na nakatingin ng may pag-asa. Sinabi mo, hindi ako uwi ngayon. Kayo na lang mag-order ng pagkain. Tumingin ka kay Liu Shuyao at napansin mong may naibalat na siyang mansanas, hindi mo alam kung kailan. Narinig niya lahat ng usapan sa telepono. Nang malaman niyang hindi ka uwi, halatang nakahinga siya ng maluwag. Talaga, mahal pa rin ako ni Xiang Ran, hindi niya ako iiwan. Sa pag-isip na yon, si Liu Shuyao ay dumikit sa'yo ng lalambot. Asawa, alam kong hindi mo ako pababayaan. Ang malapit na paglapit ay nagpatigas sa iyong katawan. Hindi mo napigilan ang magsalita. Pwede mo ba akong hindi tawaging asawa? Bahagyang bumaba ang gilid ng mata ni Liu Shuyao. Bakit? Sa tanong na ito, napagtanto mong wala kang maipaliwanag.
Kung direktang itatanggi mo ang relasyon ninyo at masaktan siya, baka magkaroon ng komplikasyon. Kaya nag-isip ka at pinalitan ng pahayag. Hindi kasi ako sanay. Pwede bang ibang tawag? Iniling-iling ni Liu Shuyao ang kanyang ulo at nag-isip, pagkatapos ay lumuhod sa kama ng ospital nang may napaka-cute na pose. Mangyaring mag-utos, Master. Sino ba naman ang makakatiis niyan? Biglang umubo si Xiangran ng 2 beses at pumihit ang mukha. Talagang gulong-gulo na siya. Hindi talaga ito matitiis. Mag-code na lang para kumalma. Matindi rin ang kompetisyon sa malalaking kumpanya ngayon. Tiyak na sa paaralan, mas maraming matututuhan, kaya bukod sa mga group project, sinusubukan din niyang magsulat ng isang open source na komunidad tungkol sa anime, para lang magsanay. Ang buhay ni Xiangran ay laging nakaayos ng maayos. Bawat araw ay may mahigpit na schedule. At sa loob nito, walang 1 minuto ang nakalaan para sa pag-ibig. Ngunit nang buksan niya ang Intel Rie, tila may nakita siya. Ang code na inayos niya ngayong araw na walang problema ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon. Lumitaw ang isang error line. Error Wi-Fi internal server error, parang ngayong araw. Parang naudlot ang plano. Ngayong gabi, walang mag-aalaga kay Liu Shuyao, tanging siya na peking boyfriend. Kaya napilitan siyang manatili. Ang campus bell ay nasa tabi, nakakailang. Nagdahilan na lang siya na magsusulat ng code. Sabi niya magsusulat ng code, pero bug naman ang sinusulat. Tingin sa katabing boyfriend na abang-abang sa code, si Liu Shuyao ay natulog ng mahimbing. Si Xiangran naman ay naawa. Napakalayo ng lahat ngayong araw. Paano niya haharapin ang campus bell pagkatapos? Dati, nakatuon siya sa pananaliksik. Hindi nakikialam sa mundo. Ngayon, may biglang dumating na campus bell na may amnesia na girlfriend. Mali ang samantalahin ang sitwasyon, pero kung tatanggihan niya diretsyo, baka maapektuhan ang kalagayan nito. Kaya hindi siya mag-aasikaso at tatanggi sa matalik na pagkilos. Unti-unti na lang. Hay, parang may pagkapatay na lalaki. Ngumiti ng mapait si Xiangran sa loob. Kinabukasan, maaga dumating si Zhao Ying sa ospital. May dala siyang mga almusal. Pagpasok, nakita niya ang mga pasa sa ilalim ng mata ni Xiangran. Kumpara kay Liu Shuyao na may puting ngipin at maliwanag na mata. Alam niyang malamang hindi natulog ang tao buong gabi. Si Liu Shuyao ay kumuha mula sa bag ng 2 siopaw at inilagay sa harap ni Xiangran. Malambot ang boses. Kumain ka muna ng siopaw para may laman ng tiyan. Puro gulay. Pinakiusapan ko si Zhao Ying. Nabilhin ito sa labas ng Timog Gate sa paborito mong tindahan. Hindi na nag-alinlangan si Xiangran. Kung bakit ganito si Liu Shuyao kaalam sa kanya. Gusto niyang tumanggi. Pero nang makita ang plastic bag, ito nga ang paborito niyang tindahan. Kahit nararamdaman niya na malamang puro paborito niya ang laman. Ngunit si Xiangran ngayon, may gana pa bang kumain ng siopaw? Sa wakas may dumating na kahalili. Gusto na niyang umalis agad. Ang pag-arte bilang boyfriend ay napakalayo. Sa halip na oras na ito, mas mabuti pang magsulat ng maraming bob. Dahil narito na si Zhao Ying, mauuna na akong umuwi para sa klase. Kaya tumayo si Xiangran na parang alis na. Nakita ni Zhao Ying ang galaw ni Xiangran at agad ibinaba ang kalahating inuming soya milk. Sumigaw patungo sa pinto, huwag kalimutang pumalit bukas. Kaya si Xiangran na dahan-dahang naglakad patungo sa elevator. Ay parang hinahabol ng mga zombie. Nawala siya sa isang iglap. Lumabas ng ospital. Tiningnan ni Xiangran ang oras. Balak niyang dumiretso sa paaralan para sa klase, pero halos hindi siya nakatulog kagabi. Stress ang kanyang isip kaya nawalan siya ng gana sa klase. Sa halip, umuwi na lang siya sa dorm para magpahinga. Ngunit nang humiga siya sa kama, paikot-ikot siya. Ang kumot ay nagkulubot. Sa kakaibang hugis. Pagkatapos makinig ng 3 beses ng deep sleep brainwave, 5 beses ng ulan sa saging. 9 beses ng hangin sa trigo, saka siya nakatulog. 12:00 ng tanghali. Biglang bumukas ang pinto ng dorm. Ang maingay na boses ni Fatty ay pumasok sa tainga ni Xiangran. Diyos ko, bakit hindi pa nag-update ang aking pagkain ng kaluluwa? Wala man lang update. Sobra ba ang pagiging loko ng may akda kaya hindi na kaya ng katawan? Tatakas na ba siya at titigil? Hindi naman siya asno ng production team, pwede naman siyang mag-isip ng 2 araw. Ang boses ni Kidong ay nanggaling sa likuran. Siya ay outsider ng student council, tumutulong lang. Mas mabuti pa siya kaysa sa presidente na halos hindi makita, kahit may oras para sa tanghalian. Sa dorm, si Fatty at Kidong ay malawak ang hilig. Lalo na si Fatty na mahilig sa mga love mga dog food series. Tinatawag niya ang sarili na pure love warrior. At ang sinasabi niya ngayon, na pagkain ng kaluluwa pagkatapos ilabas ay naging top 1 niya sa taon. Araw-araw niyang binabanggit. Dati, dahil sa malakas na rekomendasyon ni Fatty, tumingin din siya ng ilang beses. Sa tingin ko medyo sobrang matamis at nakakaumay. Mas gusto ko ang mga adventure at masasayang klase. Hindi ako gaanong interesado sa matamis na pag-ibig. Tama ka naman. Bilang isang manunulat ng fantasy romance na single, tiyak na ginagawa niyang perpekto ang bida.
Ito ay nangangailangan ng maraming oras, dahil araw-araw na manual mode ay nakakapagod din sa oras na ito. Si Xiangran ay gising na. Sumilip siya mula sa taas. Paano mo na sigurado na single siya? Kakagaling lang kumain, pero si Fatty ay kumuha ng isang bag ng chips mula sa mesa at pinasok sa kanyang bibig. Ano ang fantasy romance? Iyon ay ang bida na wala sa totoong buhay. Nasasarapan si Fatty sa pagsasalita. Hinawakan niya ang phone at ipinakita kay Xiangran, tingnan mo itong bida, sa itsura pa lang. Ang katawan na ito, tawagin ka pang master, saan sa totoong buhay may ganyan? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Dongzi. Ang ex-girlfriend niya ay tinatawag siyang direktor. Si Kidong na walang kasalanan ay naiinis. Pero kailangan din niyang aminin na ang paboritong sabihin ng ex-girlfriend niya ay, bibilang ako hanggang 3. Kaya base sa mga ebidensyang ito, ang aking pagsusuri ay, ang may akda ng komik na ito ay tiyak na single ng maraming taon. At isang matandang otaku na, malamang sa totoong buhay, hindi makapagsalita kapag nakakakita ng babae. Sa pangkalahatan, pareho lang tayo. Hindi na pinakinggan ni Xiangran ang sinasabi nila, ang tingin niya ay nasa screen pa rin. Isang dalagang nakaupo sa harap ng canvas, nakatuon, ang mahabang buhok ay dumadaloy pababa sa baywang, nakasuot ng purong puting blusa. Na nagpapakita ng bilugang kurba, isang kulay abong palda na nagbibigay diin sa kurba ng baywang. Sa itaas ng itim na medyas hanggang tuhod, may maliit na puting hita na sumisilip at ang tawag na master. Bakit ang tulad ni Liu Shuiao? Ang realization na ito ay nagdulot kay Xiangran. Na halos ihagis niya ang phone ni Fatty. Grabe, anong kakaibang bagay ito? Paano ko naisip ito? Mukhang hindi na epektibo ang pagsasabuhay, kailangan ng malakas na paraan. At sa susunod na segundo, pinalitan niya ang phone screen ng calculator 3-liner, saka lang pumayapa ang kanyang kalooban. Matapos ang diskusyon kung lalaki o babae ang may akda ng komik, muling nagsalita si Kidong. Tungkol sa chismis na narinig niya noong nag-volunteer kamakailan. Sinasabi ng chismis na ang Departamento ng Sayaw ay kumuha ng Departamento ng Literatura bilang malaking tulong, nagaganap sa taunang pagdiriwang ng paaralan ng isang nakagugulat at nakakaiyak na obra maestra. Si Fatty ay interesado sa ganitong chismis, agad na inalok ang chips kay Kidong, senyas na magpatuloy siya. Sa paaralan, tuwing may pagdiriwang ng sining, karaniwang ang Departamento ng Sining ang nagpapakita, may talakayan. Dahil walang gustong makakita ng mga lalaki sa engineering na nagbasa ng tula sa entablado. Ano kayang malaking tulong ang Departamento ng Literatura? Ang mga lalaki sa departamento nila ay hindi naman marami. Ang ganitong magandang oportunidad, hindi ba dapat dumating sa departamento namin ng Computer Science? Alam ni Kidong na si Fatty ay hindi naintindihan ang tinatawag na obra maestra. Ang ibig sabihin ni Dongzi ay, ang Departamento ng Sayaw ay balak na pagsamahin ang pambansang kultura at kasaysayan. Mabait na sinabi ni Xiangran. Ngayon, ganitong mga sayaw na dula ay sikat pa rin, tulad ng dati ay sikat na Only This Green. Iyon ay ang sayaw na nagpinta ng tula ng Thousandly Rivers and Mountains. Wow! Kaya ang Departamento ng Sayaw ay talagang nanalo ng malaki. Sa ganitong pagsasabi sa isip ni Fatty, agad na nagkaroon ng imahe dahil ang green waste na yon. Talagang sikat sa mga short video. Pero may bagong tanong siya. Paano ang Departamento ng Sining? Ano ang kaugnayan ng dalawa? Hindi naintindihan ni Xiangran. Ang hindi pagkakaunawaan ng Departamento ng Sining at Sayaw ay kilala na sa buong paaralan. Tumingin si Fatty kay Xiangran. Sa kanyang mukha na puno ng pagkalito, alam niya na tiyak na hindi siya nakapunta sa forum. Kaya masigasig niyang inilabas ang phone upang ipakita sa kanya ang homepage dahil may kalamangan ang departamento nila. Hanggang noong nakaraang taon, si Liu Shuiao ng Departamento ng Sining ay biglang sumikat sa military training ay dahil sa isang malabong picture na ninakaw. Siya ay nagtagumpay na talunin ang iba't ibang pinong larawan ng Departamento ng Sayaw at nanalo ng titulong Campus Beauty. Si Xiangran ay may alam lamang tungkol sa kasikatan ng Campus Beauty. Ang ganitong side story ay hindi na siya interesado, lalo na ngayon bigla. Naririnig ang pangalan ni Liu Shuiao, natural na gusto niyang iwasan. Hindi na siya nagpatuloy sa paksang ito. Si Fatty ay sanay na sa kanyang ganyang klase. Lumapit siya sa tabi ng kama niya at kumuha ng ilang larawan ni Liu Shuiao para ipakita. Ranzi, ang buhay ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Ang isip mo ay puno ng code. Hindi ito nakakatulong sa kalusugan ng isip at katawan. Minsan, kahit alam mo na sa pagitan mo at ng Campus Beauty, ay may isang kalawakan, hindi ito makakapigil sa atin na pahalagahan, tama ba? Kahit papaano, maghanap ng taong gusto mo upang maging mas makulay ang buhay. Sumimangot si Xiangran at sumulyap saglit. Sa screen ng phone ni Fatty, may larawan si Liu Shuiao noong nag-report siya. Sa kanang ibaba ay may watermark, malamang kinuha ito mula sa isang public account. Ang beauty queen ay tila malamig at walang pakialam, nakababa ang kanyang ponytail, at walang kislap ng emosyon sa kanyang mga mata.
Hindi ito maihahambing noong yakap niya ang braso niya, may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Bigla siyang nagulat. Sa sarili niyang paghahambing, natakot siya. Kanina lang ay character sa comics, ngayon ay totoong tao na sa harap niya. Kaya sa pagkakataong ito, talagang inihagis niya ang cellphone ng mataba. Pagkatapos, lumingon siya at in-unlock ang sarili niyang cellphone para ipakita. Sino ang nagsabi na wala akong gusto? Nagtatakang sabi ng mataba, mabilis na inilapit ang ulo. Hanggang makita niya ang itim at puting larawan sa screen at tatlong seryosong lalaki. Naisip niya na walang pag-asa ang taong ito. Naabot mo na ang punto na si Turing, Babbage, at Newman ang itinuturing mong safety net. Tumango si Xiangran na may walang emosyong mukha, hindi gumagalaw ang kalooban. Ngayon, ang mataba. Wala nang gana kausapin siya. Pumaway siya ng kamay, nagpapakita ng pagtanggi. Lumingon siya at hinabol si Kidong para magtanong pa. Kaya, sasayaw ba ang Beauty Queen? Hindi alam ito ni Kidong. Hindi ko alam. Pero ayon sa paaralan, mas mabuti kung mag-cross college, magkaroon ng diversified cooperation. Kaya maaaring may bagong sorpresa. Kaya malaki ang tsansa natin. Anong tsansa mo? Para sumayaw sa entablado ang Beauty Queen. Ipinta mo ba ang code na isinulat mo? Walang awang sabi ni Kidong na sumira sa pangarap ng mataba na makipagtulungan. Sa sandaling iyon, nakita niya na si Wang Hao ang tumatawag. Mabilis siyang sumagot. Uy, Presidente, medyo maingay ang boses ni Wang Hao. Hindi masyadong malinaw pero parang nagmamadali. Ran-je, pwede mo bang kunin ang activity planning document sa mesa para sa akin? Magkakaroon kami ng meeting ngayon, wala akong oras bumalik. Oh, sige, walang problema. Dadalhin ko na ngayon. Nasa Wenbi Building, room 206. Hindi nagdalawang isip si Xiangran, agad bumangon mula sa kama. Narinig din ni Kidong ang usapan. Nauna siyang lumiko at ibinigay ang dokumento kay Xiangran. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilang magkomento. Ang anibersaryo ngayon ay ika-negatibo 10 taon. At pagkatapos ng pandemya, kaya sineseryoso ito ng paaralan. Malamang ang presidente natin. Kailangan pang magtrabaho ng 1 buwan. Sa pagsasalita, nagsuot na ng damit si Xiangran. Bitbit ang laptop, aalis na siya. Hindi ka na babalik? Hindi na. Pupunta ako sa study hall para baguhin ang code. Narinig ang pagsara ng pinto. Bumuntong hininga si Kidong. Ang simpleng buhay ni Ran-je na nakatuon sa pag-aaral ay simple at tapat. Kahit walang pag-ibig, mayroon si Turing. Pero gugustuhin mo bang makasama si Turing? Natapos kumain ng potato chips ang mataba, ang mga mata ay gumagala sa basket ng merienda. Ako ay isang ordinaryong tao, kaya tulungan mo ang iyong kaibigan. Sa tingin ko, kung magpapatuloy ito, pagka-graduate ay magiging monghe si Ran-je. Pagkatapos maglakad ng sandali, narating ni Xiangran ang Wenbei area. Dito ang Humanities at Arts Colleges. Malaki ang paaralan. Ang Computer Science College ay bihirang pumunta dito. Ngunit ang sikat na Lover's Slope ay nasa malapit din. Ang mga puno ng begonia sa hardin ay mas romantiko kumpara sa mga walang dahong pine at cypress sa kanilang gusali. Ang room 206 ay isang malaking opisina, may isang maliit na silid sa loob. Kumatok siya at pumasok, nakita niya ang presidente, si Wang Hao, na abala sa keyboard. Tahimik na nagtatrabaho. Nang makita si Xiangran, tumayo siya para kunin ang dokumento. Tiningnan ito sandali. Wala akong klase ngayong hapon, maliit na bagay ito. Kaya bago pumunta si Wang Hao sa meeting, inatasan si Xiangran na umupo sa tabi ng bintana. Salamat, Per. Libre kita ng hotpot mamaya. Seryosong ginagawa ni Xiangran ang trabaho. Kumaway siya kay Wang Hao at yumuko para basahin ang dokumento. Hindi niya napansin na may nagliwanag ang cellphone sa kanyang bulsa. Ngunit, sa kabilang linya, si Liu Shuyao ay walang magawa. Matagal siyang nakatitig sa cellphone, ngunit walang sagot. Kaya para siyang lantang bulaklak na liryo, nalalanta ang mga dahon. Ngayon ay kasama niya si Zhao Ying para kumuha ng dokumento. Ang debate club nila ay abala rin sa paghahanda para sa anibersaryo. Magkakaroon sila ng 2 debate, nag-aaway para sa paksa. Sa panahon ngayon ng social media, kung walang natatanging anggulo, hindi magkakaroon ng interes ang mga tao. Ngunit ang ganitong debate kung masyadong matalas ay madaling maimpluwensyahan ng iba. Kaya kamakailan ay nag-uusap-usap din si Zhao Ying, at ngayon ay patungo sila sa North Wen Building, at si Zhao Ying ang nakatingin sa kanya. Palagi siyang nakatitig sa call log na walang imik, hindi napigilang magtanong, hindi sinasagot ang tawag. Baka abala siya, di ba sabi mo nagtuturo siya bilang part-time tutor? Bumuntong hininga si Liu Shuyao, ibinaba ang tingin, at pinindot ang lock screen ng telepono. Pero Miyerkules ngayon, karaniwang Lunes at Biyernes siya nagtuturo. At wala rin siyang klase sa hapon, tiyak na galit pa siya sa akin, bakit siya galit sa'yo? Dito, hindi rin maintindihan ni Zhao Ying, simula nang maaksidente si Liu Shuyao. Nalito ang alaala na pagkakamalang totoo ang mga naisip na eksena sa comics. Parang biglang nakahanap ng angkop na dahilan para sa kanyang kakaibang relasyon kay Xiangran.
Hindi ba ito ang tungkol sa aksidente ko? Naisip ni Liu Shuyao. Ang lamig ng pagtrato sa kanya ni Xiangran sa ospital noon, sobrang nalungkot siya, dati naman siya ay napakamaunawain. Pero sa pagkakataong ito, talagang masyado akong makulit, taos pusong nagsisi si Liu Shuyao, hindi rin maiwasang mabigla ni Zhao Ying sa kanyang lohika. Pero sa totoo lang, parang hindi naman siya mali, dahil nasa driver na si Jia. Sabi mo noong nakaraan mag-apologize ka, pero hindi ka pa pala pinatawad. Ngayon, nasa loob na ng gusali ng paaralan si Liu Shuyao, halatang hindi pa rin maganda ang kalooban, nakayuko. Nalulungkot, nilalaro ang rabbit case ng telepono, may nakasalubong na ilang kaklase. Bahagya lang siyang bumati, walang ekspresyon, puro iniisip. Galit ang boyfriend, paano mabubuhay? Tiningnan ni Zhao Ying si Liu Shuyao. Sa ganitong kalagayang wala sa sarili, magsasalita sana siya, nang makita. Isang ulo ang sumisilip sa labas, mabilis niyang siniko ang katabi. Pero sa kanyang inaasahan, si Zheng Fuxin ay may dalang isang malaking bouquet ng baby's breath, nakatayo na sa harap ni Liu Shuyao. Sa susunod na linggo pa siya dapat lumabas ng ospital, pero ngayon ay pwedeng lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Gusto sana niyang magpahinga, pero nakita na naman ang taong ito, ang mukha ni Liu Shuyao. Biglang nanliit, parang lalong sumakit ang ulo, Shuyao. Hindi ba sa susunod na linggo ka palalabas ng ospital? Bakit ka palihim na lumabas? Ano ang pakialam mo? Kumunot ang noo ni Liu Shuyao, walang gana sumagot, biglang tinablan si Zheng Fuxin. Hindi rin maganda ang timpla ng mukha, kaya diretsong nagtanong, at saka. Nagtanong na ako, wala ka talagang boyfriend, bakit mo ako niloko noong araw na yon? Ayaw na lang pansinin ni Liu Shuyao ang taong ito, kung hindi lang dahil sa negosyo ng dalawang pamilya. Suntukin na sana niya ito, at saka, paanong wala siyang boyfriend? Ang laki-laki, 183 may mukha at abs na boyfriend, malamang hindi inaasahan. Na may tao pa sa loob, malakas ang kanilang boses, hindi binisik Xiangran. Narinig niya ng malinaw kung alam niyang sa 800 taon hindi siya pumupunta rito. At sa isang pagkakataon ay makakasalubong niya si Liu Shuyao, tiyak na hindi siya papayag na tumulong sa presidente ng samahan. Medyo nakakahiya ang sitwasyon, pero nasa loob siya ngayon, hindi siya basta-basta pwedeng lumabas. Kaya tumaya na lang siya, naisip na hindi naman papasok ang mga nasa labas. Pero wala pang isang minuto ang pagpapakalma sa sarili, sino ba ang mag-akala? Biglang tumunog ang telepono sa mesa sa tabi niya. Nagulat si Xiangran sa tunog, hindi pa siya nakakaisip ng solusyon nang makita si Zhao Ying na nagmamadaling pumasok para sagutin ang tawag. Hindi rin inaasahan ni Zhao Ying na may tao sa loob. At ang taong ito ay si Xiangran pa, narinig ni Liu Shuyao ang ingay ni Zhao Ying. Pumasok din sa silid, nagkatinginan, natigilan si Liu Shuyao. Biglang naging inosenteng mga mata ng aso ang kanyang mga mata, na nagpabalik sa alaala ni Xiangran ng mga nakaraang araw sa ospital. Shuyao, hindi mo pa ako sinasagot, ang sabi ni Zheng Fuxin. Mula sa likuran, bagamat nakaramdam ng hiya si Xiangran sa mga bagay sa pagitan nila. Wala siyang interes, ayon sa prinsipyong hindi siya mauuna, lalo na ngayon. Ayaw na niyang magkaroon ng karagdagang ugnayan kay Liu Shuyao, marami pa siyang dapat gawin. Mag-usap kayo, aalis na ako, sabi at diretsong lumabas. Hindi man lang tumingin kay Liu Shuyao, nagkasalubong sila, pinisil ni Liu Shuyao ang kanyang mga labi. Medyo nalilito, sa susunod na sandali ay hinabol siya. Hindi alam ni Zheng Fuxin ang sitwasyon. Gusto ring sumunod, buti na lang mabilis na hinila ni Zhao Ying at saka sinagot ang telepono. Inilagay sa kanyang kamay, tuluyang hinarang ang daan palabas. Mabilis na naabutan ni Liu Shuyao si Xiangran. Diretsong hinila siya papasok sa katabing silid-aralan. Umalinggaw ang tunog ng pagsara ng pinto. Tumingin si Xiangran kay Liu Shuyao na biglang sumugod. Nakasandal siya sa isang hindi masyadong matibay na mesa. Ang taas niya ay 183. Halos magkapantay sila ng taas ni Liu Shuyao na 165. Sa tingin, para siyang naka-wall slam. Maaari ka bang tumayo muna? Tumingin kay Liu Shuyao na isang kamao ang layo, ang dibdib ay umaalon dahil sa mabilis na paghinga. Habang nagsasalita si Xiangran, gusto niyang lumipat ng posisyon sa tabi. Para sa kanyang konserbatibong pagkatao, ito ay medyo hindi sapat. Narinig ni Liu Shuyao ang sinabi ng nobyo. Agad na umatras ng ilang hakbang, nagbigay ng distansya sa dalawa. Bigla na lamang narinig ang kanilang mga paghinga sa silid. Si Liu Shuyao ay maingat lamang na tinitigan ang taong nasa harapan. Diyos, alam niya kung gaano siya kabahala. Natatakot na ang eksena kanina ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa nobyo. Ang kanyang naunang problema. Hindi pa napapatawad at sa oras na ito ay may lumitaw na nakikialam. Kung magdadagdag pa ng sakit sa puso, hindi na siya mabubuhay. Bukas ang bintana ng silid-aralan, hinayaan ang sikat ng araw na dumaan sa mga sanga, naghagis ng mga batik-batik na anino sa mesa. Inilarawan ang tekstura ng mga sanga at dahon, at ang disenyo ng bintana. Pumasok ang simoy ng hangin.
Nagulo ang bangs ni Liu Shuyao sa noo, pinahintulutan ang liwanag na pumasok sa kanyang mga mata. Tumingin si Xiangran sa taong nasa harap. Matagal na hindi nagsalita, hindi maintindihan kung ano ang gusto ni Liu Shuyao. Nakakunot ang noo, iniisip kung sino ang nakinabang kanina. At ang maliit na kilos niya. Dahilan na kinabahan si Liu Shuyao, hinawakan agad ang braso ni Xiangran, kinagat ang ibabang labi. Para bang nagdesisyon na, ang boses ni Liu Shuyao ay talagang medyo matamis. Ngunit marahil dahil sa kanyang ugali, at kasama ang kanyang mukha na walang ekspresyon sa loob ng mahabang panahon. Kaya nagbibigay ito ng pakiramdam na magaan at bulat. Ngunit kapag siya ay lumambot at nagsimulang magmakaawa, walang makakatiis doon. Makatitiyak ka, maaari kong ipaliwanag. Wala talaga akong sinabing iba pa sa kanya. Ano ang gagawin mo para hindi ka na magalit? Sumusumpa ako, sa hinaharap, susunod ako sa'yo. Kung sasabihin mong silangan, silangan. Kung sasabihin mong kanluran, kanluran. Ang maputing daliri ay bahagyang itinaas sa tabi ng tenga. Parang sumusumpa, mukhang seryoso. Marahil dahil sa kaba. Si Liu Shuyao ay medyo napatigagal, maliwanag ang mga mata ngunit bahagyang kumikislap. Parang pagkabalisa ng isang maliit na hayop. Sana ay bumuti na ang kalagayan ni Liu Shuyao. Ang lahat ay bula lamang, pinatunayan ng puso, ang maling alaala ni Liu Shuyao. Hindi alam kung saan napunta ang drama, walang pahiwatig. Kailan sila nagalit? Hindi alam ng mismong mga tao. Naisip ni Xiangran na hindi niya talaga kayang magpatuloy sa pag-arte. Pagod na pagod siya, ito ay mas nakakabaliw kaysa sa anumang istruktura ng datos. Kaya bumuntong hininga, ginamit ang ilang lakas, hinugot ang braso mula sa pagkakayakap ni Liu Shuyao. Umatras ng isang hakbang upang lumayo. Nagkamali ka, bakit ako magagalit? Hindi tayo nagkita sa nakaraang 2 araw. Nang marinig ito ni Liu Shuyao, ang kanyang mga mata ay may tubig. Ang mga mata ay medyo namumula, parang isang kawawang kuneho na inaapi. Kaya sinisisi mo ako dahil hindi ako aktibong naghanap sa'yo. Kaya sadyang hindi mo sinasagot ang tawag ko. Ganyan ba maaaring intindihin ang pangungusap na ito? Ang isip ng mga nasa sining ay kakaiba. At saka, kailan siya tumawag sa kanya? Wala silang kontak ng isa't isa. Upang maiwasan ang susunod na pakikipag-ugnayan. Hindi rin masasabi ang totoo, kaya nagpakatatag loob si Xiangran at sinabi kay Liu Shuyao. Sa mga araw na ito ay magiging abala ako. Ikaw ay kagagaling lang sa sakit, magpahinga ka. Malinaw na makikipag-ugnayan ako sa'yo. Matapos ang isang set ng mga linya ng isang masamang lalaki, binuksan ni Xiangran ang pinto at umalis. Sinisisi ang sarili sa loob. Paano niya magagawang tratuhin ng ganito ang isang magandang babae? Sumpa ako, ngunit ano ang magagawa niya? Kung hindi mag-imbento ng dahilan upang umiwas, hahayaan ba niyang umunlad ang relasyon nila sa ganitong hindi pantay na sitwasyon? Pagkatapos ng kanyang sinabi, ang babae sa harap ay may mapupulang mata, parang sa susunod na sandali. Luha ay babagsak na. Sa tunog ng pagsara ng pinto, naiwan si Liu Shuyao mag-isa. Sa silid-aralan, nakaupo sa upuan na hindi alam ang gagawin. Dumating si Zhao Ying ng huli. Lumingon sa paligid, hinanap ngunit wala ang isa pang tao. Nasaan siya? Si Liu Shuyao ay tumingin sa dumating, tila biglang nawala ng lakas, at inilapag ang kanyang ulo sa balikat ni Zhao Ying. Mukhang hindi naging maganda ang kanilang usapan, kahit na sinabi niyang hindi siya galit, pero ramdam ko pa rin. Hindi ganoon ang nasa isip niya, may mali ba sa ginagawa ko, ano ba dapat kong gawin ngayon? Dati, hindi naman kami nag-aaway. Tiningnan ni Zhao Ying si Liu Shuyao na tila wala sa sarili. Nasa dulo na ng dila ang mga salita, pero hindi alam kung paano sasabihin. Hindi inaasahan. Si Xiangran pala ay ganito kung tutuusin, kung ibang tao ito. Kapag nakaenkwentro ng ganitong magandang pagkakataon, matagal na sanang ipinamalita at ipinagmalaki sa lahat. Hindi katulad niya, ilang beses na tumanggi. Ito na nga ang problema at higit sa lahat. Ang pinakamahalaga, paano nangyari na sa tingin niya ngayon, parang may pag-ibig na sa pagitan nila. Bakit hindi ka bumili ng libro para pag-aralan? Nagtanong siya ng pahiwatig. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala pa rin si Liu Shuyao sa kapangyarihan ng kaalaman. Sa paalala ni Zhao Ying, tila nagkaroon siya ng ideya. Kaya't, 2 tao silang nagkasundo na pumunta sa library. Pagdating doon, pamilyar na pamilyar si Liu Shuyao. Tumungo siya sa ikalawang palapag, sa seksyon ng mga klasikong panitikan. Mabilis siyang nakahanap ng libro at inabot. Isang libro, paano? Tiningnan ni Zhao Ying ang hawak niya, Pride and Prejudice. Bigla siyang nakakunot ang noo, gusto mo bang tularan si Darcy, sa tagpuang iyon ng romantikong pag-amin sa ilalim ng ulan? Ito naman, pinalitan ni Liu Shuyao ng Romeo and Juliet. Inalog-alog ito. Wow, gwapo talaga ni Leonardo. Tila natulala ang taong nasa harapan, halatang may naalala na pelikula. Kaya't lumingon si Liu Shuyao at aakyat na naman sa bookshelf. Sige na, sige na. Mahal, wala dito ang libro na hinahanap natin, hinila ni Zhao Ying ang manggas ni Liu Shuyao. Medyo walang magawa, pero nandito lahat ng klasikong pag-ibig sa mundo. Hindi ba tayo dapat matuto?
Nakakangiti si Liu Shuyao na tila seryoso, sinusubukang patunayan ang kahalagahan ng kanyang pinili. Siyempre hindi. Sumama ka sa akin. Inilagay ni Zhao Ying ang Romeo and Juliet na hawak niya. Bumalik ito sa bookshelf, pagkatapos ay hinila ang tao, dumaan sa isang tabi hanggang sa timog silangang sulok ng unang palapag. Huminto, maliwanag na nakasulat sa bookshelf, social at interpersonal na relasyon. Pagkatapos ay mabilis na naghanap, nakakuha ng 2 libro, at inilatag sa harap ni Liu Shuyao. Ang mga klasikong pag-ibig na iyon ay hindi angkop sa inyong sitwasyon ni Xiangran. Hindi niyo kailangan tumakas o lumaban sa buong mundo, kaya't maging praktikal tayo. Tingnan mo ang mga ito. Pagkatapos pakinggan, tumango si Liu Shuyao ng parang naiintindihan. Pero ang linaw sa kanyang mga mata ay nagpapakita kay Zhao Ying na wala siyang naintindihan kahit isa. Magmahal gamit ang pag-isip ng lalaki, tiningnan niya ang pabalat na may hiya. Binubuo ang kanyang tanong, kung gamitin ang pag-isip ni Xiangran sa pakikipag-usap sa kanya, paano kung maging magkapatid na lang sila? CJ, itong libro pass. At isa pa, pakinggan natin ang isa. Mula sa pagkakaiba ng komunikasyon hanggang sa nakatagong kahulugan, naakit si Liu Shuyao sa dilaw na pabalat, binabasa ang mga letra. 8 buwan, nangunguna sa listahan ng bestseller ng New York Times. Isinalin sa 31 wika, isang kinatawan na aklat ng 2 kasarian sa lingwistika. Pagkatapos basahin, tumango siya ng may kasiyahan. Tumingin ng ilang pahina ng talaan ng nilalaman, ito ba? Sa tingin ko ito ang mas angkop para sa akin. Ako at si Xiangran, ngayon parang may problema sa komunikasyon, sinong may alam? Gumamit ng kabaligtaran na paraan si Zhao Ying, isiniksik ang isa pang libro sa mga bisig ni Liu Shuyao. Hindi, mas kailangan mo ito. Tumingin siya sa pabalat. Agad na namula ang dulo ng kanyang tainga, napakaliit na sabi, ang pangalan ay masyadong direkta. At saka, mahal na namin ang isa't isa. Sabi ni Liu Shuyao na nahihiya. Pero hindi maalis ang tingin, tinakpan pa ng kamay, parang natakot na kuneho. Lalo na ang paglalarawan, napaka-vulgar. Itong libro na lang ang hiramin. Maraming sasabihin si Zhao Ying pero hindi masabi, ibinalik na lang ang libro, seryoso ang mukha. Shuyao, gamit ang aking 20 taong karanasan bilang single, sinasabi ko sa'yo. Mas kailangan mo ito, totoo. Sa pag-uwi galing sa library. Medyo nahihiya si Liu Shuyao, namumula ang pisngi, paminsan-minsan ay tumitingin sa paligid. Yaong 2 maliit na dilaw na libro ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib, isa roon ay yaong mariing inirekomenda ni Zhao Ying. Paano mo mapapalibing ang minamahal mong tao sa iyo? Ganito ang pagkakasulat ng pahiwatig nito, kung paano sisidlan ang pag-ibig sa puso ng iyong kapwa. Paano sa isang date ay mapapatalon ang puso ng iyong kapwa? Kailan dapat magpanggap na lumalayo upang lalo silang lumapit? Paano gamitin ang pagkakaiba ng kasarian upang hindi ka kayang iwanan ng iyong kapwa? Mahahalagang tanong, matalas na pagsusuri para sumipa agad ang iyong kakayahang umibig. Tiyak na akma para sa isang tao ng unibersidad. Ang medical na lisensya ay may ilang araw pa, kaya paglabas ni Liu Shuyao sa ospital. Una ay tapat siyang nanatili sa dormitoryo, nagtapos ng 2 araw na sulat, ang natitirang oras. Ay yakap-yakap ang 2 librong hiram sa library, walang tulog at walang kain, ngumiti si Zhao Ying, pabalik mula sa klase. Kumuha mula sa kantina ng isang order ng tomato rice noodles, inilagay sa mesa ni Xiaohua, naamoy na ni Liu Shuyao ang asim-tamis na amoy. Kalahati ng katawan ay nakasandal sa rehas, ibinalik ang kamay at hinugot ang tao sa kanyang yakap, ikaw talaga ang mabuti. Natatakot akong mamatay ako sa gutom sa dormitoryo. Ang panahon ng Ningzu noong Setyembre ay mainit pa, galing siya sa labas. Ang likod ay basang-basa na ng pawis, balak sana niyang dumiretso sa ligo, ngunit nakita sa mesa ni Xiaohua. Yaong libro tungkol sa pagbabago, nagtanong siya ng basta-basta, hindi ba pwedeng sa pamamagitan niya ay maghanap ka ng inspirasyon? Sumipsip na si Liu Shuyao ng isang subo ng noodles, hindi pa kumakain simula umaga. Ngayon ay gutom na siya. Ang init, ang dila ni Liu Shuyao, na pinaso ng init, ay bahagyang dumampi sa itaas na labi. Sumimsim ng matagal bago nakabawi. Siyempre hindi. Ang inspirasyon ko ay si Xiangran lang. Kung mag-break kayo, iguguhit mo pa ba? Nagtataka si Zhao Ying. Bakit kami mag-break? Napalingon si Liu Shuyao, ang dulo ng kanyang mata ay pumailang lang, halatang hindi niya kailanman naisip ang tanong na ito. Kung sakali lang, Siyempre hindi na ako guhit. Sa simula, gusto ko lang italaang aming pang-araw-araw, kaya palagi akong nag-update. Pero hindi ba kumikita ng malaki ang seryeng ito na yung inipublish ngayon? Noong isang beses, paglabas ng bayad sa sulat, inilabas ni Liu Shuyao ang kanyang mga kasama sa dorm para kumain sa labas. Malaki ang kita na yon. Hindi naman ako para kumita. Ito ang tamang pagtingin sa pera na parang dumi. Sa loob at labas ng guhit, hindi man binanggit ang pangalan ng lalaki, ngunit sa bawat lugar ay may bakas ng kanyang pangalan. Talagang bulag sa pag-ibig si Xiaohua.
Kung ganoon ang librong iyon, ay dapat mo talagang basahin ng mabuti. Si Zhao Ying, na biglang pinakain ng dog food, ay mabilis na kinuha ang kanyang gamit sa paliligo. At tumakas mula sa dormitoryo. Nagtimpla siya ng isang tasa ng tsaa, kumukulong mainit na tubig. Umaagos ang singaw ng tsaa. Si Xiangran ay nakatayo sa tapat niya, tahimik na naghihintay. Ngayon ay ika-negatibo 70 anibersaryo ng paaralan. Alam mo ba ang tungkol sa alumni homecoming na ito? Tumango si Xiangran. Ang kanyang dalawang kasama sa dorm ay sobrang busy sa paghahanda para sa alumni homecoming. Na parang tinatapakan ng kanilang mga paa ang kanilang ulo. Ngayon siya ay tinawag, may kailangan bang tulong? Hindi dapat, kahapon sa Kidong, sa dorm ay sinabi na sa departamento. Ay halos handa na, dapat tulad ng mga nakaraang taon, mag-organisa ng laro sa computer room. Gagawa ng presentasyon tungkol sa kasaysayan ng computer, at katulad, tapos na. Gagawa ba ng yine? O lalaro sa entablado? Sa isip ni Xiangran, ay dumaan ang hindi mabilang na mga regalong maaari niyang maitulong, ngunit. Ngayong taon, ang Departamento ng Fine Arts ay nagbabalak na gumawa ng isang sining na eksibisyon na may pinaghalong digital. Maaaring kailanganin nila ng ilang estudyante mula sa amin para gumawa ng isang tungkol sa digital na arting instalasyon, at ang gawaing ito ay napunta sa amin. Nag-alinlangan siya sa kanyang pandinig. Kumuha ka ng 2 kaklase, kayo ang magpapatakbo ng sistemang ito. Ngayon ng hapon, pumunta muna kayo sa kanila para mag-meeting, para maitala ang mga pangangailangan. May problema ba? Pumulot ang noo ni Xiangran, gusto niyang tanggihan ang trabahong ito. Kahit na maliit lang ang posibilidad, ayaw pa rin niyang pumunta. Guro, ang mga kasama sa aming grupo ay na-assign na sa alumni homecoming. Karamihan ng aming group project ay ginagawa ko na ngayon, kaya ang gawain ito ay pwedeng maging kredito sa pamamagitan ng volunteer activities. Nakangiti ang guro, nakasuot ng strap, mahinang sabi. Okay, mabuti. Tao ang namamatay para sa pera. Ang estudyante ay namamatay para sa kredito. Guro, anong oras ng hapon? Oras ay 14 na oras 30 minuto. Lokasyon ay Fine Arts Academy, Building C, Room 301, Fine Arts Department. Baka hindi naman ganoon kaswerte, at saka hindi ba nasa ospital pa ang Campus Beauty? Sa pag-isip nito, nakahinga ng maluwag si Xiangran nitong mga nakaraang araw. Biglang nawala muli si Liu Shuyao sa buhay ni Xiangran, at iyon ay ikinasya niya. Totoo nga, may silbi ang mga salita ng loko, dahil panatilihin lang ang kasalukuyang sitwasyon. Hintayin na unti-unting gumaling si Liu Shuyao, at malulutas ang problema. Sa huli, itinuring ni Xiangran ito bilang isang aksidente, dahil ang pag-ibig at iba pa. Hindi talaga kasama sa kanyang mga plano. Yumuko si Xiangran at lumakad palabas ng pinto, pagkatapos ay hinila siya ng matabang naghihintay. Hinawakan siya nito, ang laki-laki ko, hindi mo ako nakikita. Ano ang itinuro sa iyo ng guro? Sa okasyon ng anibersaryo ng Fine Arts Department, magkakaroon ng isang digital exhibition. Sabi ng guro, kailangan nating tumulong sa pagsulat ng isang sistema. Habang sinasabi ito ni Xiangran, wala siyang lakas ng loob, pero ang mataba pagkadinig. Nanlaki ang mata nito. Binuksan ni Xiangran ang isang bote ng Coke, totoo ba? Para ba sa Campus Beauty ito? Ngayon ba ay maaari na tayong magkasama araw-araw? Tamad si Xiangran na pakialaman ito, at naiwan ang isang mabigat na salita, hindi ko alam. Siguro hindi. Pagkatapos ay sumuot ng bag at nagtungo sa kantina. Wala siyang gana ngayon. Tumingin-tingin, sa huli ay pumilit na umorder ng tomato rice noodles. Ang hindi inaasahang matamis at maasim na lasa ay nagustuhan niya. Ang mataba gaya ng dati. Puno ng 3 maliit na mangkok ng karne, at isang mangkok na may respeto, isang light soup na may isang hiwa ng labanos. Mukhang nasiyahan siya, at bumubulong-bulong sa kanyang bibig. Tungkol sa balansing nutrisyon, pagkatapos ay kumain ng ilang subo, parang may naalala siya. Hindi mo ba alam na nakalabas na sa ospital ang Campus Beauty? Hindi talaga niya alam. Kailan iyon? Kamakailan lang, pero sabi nila hindi pa pumapasok ng formal. Kailangan magpahinga ng 2 araw sa dorm. Makatwiran ang sinabi ng mataba. Narinig ito ni Xiangran. Ang nag-aalalang puso ni Xiangran ay kumalma. Sandaling katahimikan sa hapagkainan. Muling nag-alok ang mataba, kaya, Kuya Ran, hindi mo ba talaga ako iisipin? Sa pagkatao, ako ay maaasahan, tapat at masigla. Sa pag-aaral, liras JavaScript. Kaya ko ang server-side programming, database integration. Anong statement sa JavaScript ang? Maaaring mahuli ang exception at iproseso. Maraming major ang Fine Arts Department. At maraming tao, kaya malaki ang posibilidad na hindi mo makikita ang Campus Beauty. Hindi pa banggitin ang kanyang kalusugan. Kaya sa sitwasyong ito, sasama ka ba sa akin? Kailangan niyang tanungin ng malinaw, kung hindi, ang matabang ito ay may panandaliang sigla at baka umayaw. Iyon ay magiging mahirap. Sige, sasama ako. Wala akong artistikong talento.
Magandang pagkakataon ito para malanghap ang sining at paano kung makita ko ang campus beauty. Ang tao ay dapat may pangarap. Ang pangarap mo bilang pure love warrior ay hindi ba panoorin ang lahat ng love comedy anime? Ay, tama nga ang sinabi mo, pero ang mga ng pag-ibig na yon ay matagal nang hindi na-update. Hindi mapigilan ang panghihinayang sa boses ng mataba. Huwag kang magdaldal, kainin mo na at bumalik sa dorm para matulog. 2:00 ng hapon, sumama ka sa akin sa fine arts meeting. Ang sinabi ni Xiangran ay parang iniksyon ng sigla, kaya't nang ang mataba ay tila bagyo. Naubos ang 3 ulam at 1 sopas, habang ang kanyang sariling rice noodles ay naiwan ang kalahati. Nang bumalik sila sa dorm, gaya ng inaasahan, wala pa ang presidente at si Kidong. Umakyat si Xiangran sa kama para matulog at magpahinga, ngunit hindi inaasahan na sa sandaling dumampi ang ulo sa unan. Narinig niya ang sigaw ng mataba, ang aking espiritual na pagkain ay na-update na. Bumalik na ang nawawalang tao. Hayaan akong unang tumingin. Pagkalipas ng 5 minuto. Naku, bakit may awayan ang love comedy mga? Ano ang iniisip ng may akda? Wala ba siyang inspirasyon? At saka, ang lalaking bida ay medyo loko. Sa isang tipong isang beses sa isang milenyo, nag-aaway pa ang babaeng bida. Ang kalidad ng update ay hindi maganda. Bakit ang lalaking bida ay walang utang na loob? Hindi man lang sumasagot sa tawag ng babae. Tinanggihan pa ang paghingi ng tawad ng babae. Baliw ba ang lalaking bida? Ang babaeng bida ko ay napakabuti. Hindi marunong magpahalaga. Nagsasalita ang mataba habang nanonood, tumpak hanggang kay Xiangran. Sa huli, wala man lang lakas ng loob magsalita. Kung hindi niya alam na tungkol sa mga ang sinasabi nito, tiyak na isipin niya. Sa wakas ay sinisi ang sarili, sa wakas ng tanghali, parehong hindi natulog. Sa daan patungo sa Art Academy, kailangan dumaan sa isang mahabang daan na puno ng baging, kasama ang bahagyang mainit na simoy. Ang init ay halos wala na ring natira, may mga graffiti ng estudyante paminsan-minsan sa dingding. Mapagmataas at malaya, halatang ibang-iba ang estilo sa kolehiyo ng computer science. Nang orasan ay tumutok sa 14:15, dinala ni Xiangran si Fatty sa pintuan ng C-301 at isa ng Fine Arts Building. Tiningnan niya ang nakaupo na nakatalikod sa kanila, ang kaaya-ayang figura. Ang kamay ay nasa baba, ang sutlang buhok ay may bahagyang kulot na estilo. Puting damit na nakabalot sa palda, isang dulo ng paa ay bahagyang nakadikit sa lupa, napakaganda sa paningin. Talagang mahahabang binti, pamilyar ang mga ito, pamilyar din ang tao. Totoo nga, mayroon pa ring ganoong pagkakataon sa mundo, hindi ba? Sa teorya ng probabilidad, ang paglalarawan at pagsukat ng posibilidad ng mga random na pangyayari, hindi ba ito? Kung ang posibilidad ng isang pangyayari ay hindi zero, kung gayon ang pangyayaring ito ay palaging mangyayari, kaya't hindi alam ni Xiangran kung ito ay balak ng tadhana o pagpapahirap ng kredito. May ilang tao sa loob ng silid na nagtatawanan at nag-uusap. Hindi sumali si Liu Shuyao, tanging nakaupo lang at nakikinig, paminsan-minsan ay dahil sa dalawang salita ng iba. Bahagyang pumikit, bahagyang ngumiti, kumpara sa nasa kanan niya na. Si Zhao Ying na nakahiga ng nakabukaka, siya ay mas tahimik at matatag. Lumingon si Liu Shuyao sa pintuan, nagkatinginan sila, marahil dahil sa pag-ingat sa ibang tao. Si Liu Shuyao ay nakatayo lang at hindi gumalaw, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang hindi maitatagong tuwa. Wala pang reaksyon si Xiangran. Nagulat si Fatty, pilit na hinihila ang manggas ng katabi, maririnig sa kanyang boses ang kanyang tuwa, Diyos ko. Talagang campus beauty siya. Umiti siya sa akin kanina, nakita mo ba? Hindi maliit ang ingay ni Fatty, at nakakuha rin ito ng atensyon ng iba. Sabi ni Guru Wu, ikaw pala ang tinulong mula sa computer science. Nagulat si Zhao Ying nang makita si Xiangran sa pintuan. Tumango si Xiangran, sa isip na kung narito na, ayos na, kaya pumasok na siya sa silid. Binati ang iba, magandang araw, ako si Xiangran. 2 taon sa computer science, ipinakilala ni Guru Li. Bagaman, sa pribado ay mahusay magsalita, sa ganitong okasyon ay mahiyain pa rin si Fatty. Ako si Yang Ping, pareho lang kami, narinig ni Liu Shuyao ang pagpapakilala ni Xiangran. Tumibok ng malakas ang puso niya, ilang araw nang hindi nagkita, bakit parang ang boyfriend ay medyo pumayat, dahil ang proyekto ay pinangunahan ng Fine Arts Department, kaya ilang sandali. Dumating din ang ilang guro ni Liu Shuyao. Si Guru Wu ay masigla pa rin, Xiao Xiang. Xiao Yang, di ba? Halika, maupo kayo. Sabi ni Lao Li. Kayo ang kanyang pinakamahusay na estudyante. Xiao Yang, parang tawag sa zoo. Kahit nakakahiya, nakatulong ito upang mabawasan ang tensyon nilang dalawa. Nagsimula na ang pulong. Gusto sana ni Xiangran na umiwas sa pwesto ni Liu Shuyao, ngunit hinadlangan siya. Nang tahimik, akala niya sa harap ng maraming tao ay magsasalita muli ang campus beauty ng mga kakaibang bagay, kaya naninigas ang kanyang mga kalamnan. Hindi inaasahan, sa sandaling magkasalubong sila, dumampi ang makinis at maputing daliri ni Liu Shuyao.
Malambot na pakiramdam, nag-iwan ng banayad na sensasyon sa kanyang palad. Maramdaman pa ang bahagyang pag-alon sa pagitan ng mga daliri, na nuyo ang kanyang lalamunan. Tiningnan ang campus beauty na nagtagumpay sa plano, may kasiyahang ekspresyon, parang pusang mga mata. May kislap ng katalinuhan, hindi kumukurap na nakatingin sa kabilang direksyon, kaya napilitan si Xiangran na makipagpalit ng upuan kay Fatih. Para lumayo sa kanya, para hindi maapektuhan. Ngunit kumpara sa seryoso at tensyonadong kapaligiran ng kanilang departamento, mas magaan dito. Ngunit wala ring pokus, iba't ibang malikhaing ideya ang lumalabas. Matapos talakayin ang ilang paunang konsepto tulad ng tema at layunin ng eksibisyon ng sining, pagpili at pagkuha ng mga likha. Ang espasyo ng eksibisyon at layout, nabanggit na ang pangunahing bahagi ng pulong para kina Xiangran. Xiang, ang eksibisyon namin ngayon ay gustong gumawa ng ilang inobasyon. Dahil ang karamihan sa mga art exhibition ngayon ay halos static painting lamang ang anyo. Kung ito ay nasa isang ganap na bukas na lugar, malamang na hindi ito magbibigay sa mga bisita ng anumang impresyon. Tumango si Xiangran, lubos niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Guru Wu. Ang sining na ito, sa paningin ng ordinaryong tao, ay maaaring lumipas lamang saglit. Karamihan ay walang makikitang espesyal. Nakapunta na rin siya sa ilang art exhibition, pero kung papipiliin siya, ang masasabi lang niya ay maganda ang pagkakaguhit, lalo na wala siyang nararamdamang koneksyon o pag-isip. Kaya sa pagkakataong ito gusto naming pagsamahin ang tradisyonal at ang bagong media art. Nagtanong si Tabachoy sa tabi, akala niya ay gagawa lang sila ng isang art piece at ipapakita ang likuran, pero ngayon parang hindi iyon ang sitwasyon. Ito ay isang paraan ng pagbibigay diin sa pagbabago, huwag maging pare-pareho. Ipinaliwanag muli ni Guru Wu. Ngunit ang mga mata ni Tabachoy ay tila nalilito pa rin. Sa sandaling iyon, bigla nilang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng isang client na hindi malinaw ang pangangailangan. Binigyan ka ng bangka at sagwan, sinabing magrehistro sa dulo. Pero walang ibinigay na impormasyon sa ruta, ang tanging diin ay huwag malate. Kaya may mga ideya ba kayo? Ito rin ang unang pagkakataon ng kolaborasyon. Sa totoo lang, wala ring direksyon sina Guru Wu, gusto lang nilang gumawa ng kakaiba. Kami, umiling si Tabachoy na nalilito, hindi ba kami pupunta para makinig sa pangangailangan? Pero dahil kailangan magsalita ang client, may direksyon naman si Xiangran. Dahil ito ay kolaborasyon sa computer. Tiyak na kailangang magdagdag ng touch feel at iba pa. Maaari naming gamitin ang data visualization at lagyan ito ng interaktibong disenyo. Data visualization. Naging interesado ang lahat sa sinabi ni Xiangran. Tila hindi nila naisip na maaaring pagsamahin ang dalawang ito. Biglang nagkaroon ng talakayan sa conference room. Lahat ay nagbubulungan. Ipaliwanag mo ng detalyado, naging interesado rin si Guru Wu. Maaari naming gamitin ang online platform para ipakita ang mga gawa ng lahat, bigyang diin ang interaksyon at partisipasyon ng audience. Sa pamamagitan ng pag-explore, pagbabago, o pag-impluensya sa pag-unlad at pagpapakita ng sining, magdisenyo ng user-friendly na interface. Para makamit ang iba't ibang interaktibong epekto, tulad ng pag-click, pag-drag, pag-scroll, at o para sa sinabi mong exhibition na may kabilang ang historical na aspeto, ang ganitong textual na kahulugan, maaaring gumamit ng digital space. Data visualization technology ay maaaring gamitin para i-convert ang data sa visual na chart, grapiko, at animasyon. Upang ipakita ang impormasyon at mga uso, ipinakita ni Xiangran ang kanyang laptop sa screen ng conference room, itinuro ang ilang balangkas. Ngayon ay nakasuot siya ng parang kamisa dentro na matigas ang estilo, na nagbibigay diin sa tuwid na linya ng balikat. Mas lalong tumatangkad ang kanyang anyo, kaya may mga bulong na dumating sa tainga ni Liu Shuyao. Ang mga lalaking marunong sa teknolohiya ay talagang gwapo. Sinong nagsabing ang computer ay puro mga walang romansang lalaki? May girlfriend kaya siya? Pagkatapos ng meeting, kukunin ang WeChat. Pinapanood ni Liu Shuyao ang kanyang boyfriend na unti-unting pumapasok sa sitwasyon, nangunot ang kanyang kilay. Ang selos sa kanyang puso ay patuloy na umaapaw, hindi napipigilan. Mahigpit na hinawakan ng kanyang maliit na kamay ang laylayan ng damit. Ang kanyang labi ay nakaumbok, may galit na hitsura, parang isang maliit na ardilya na puno ng mani. Sumigaw sa kanyang isip, mayroon girlfriend, ang girlfriend ay nakaupo sa tabi niyo. Napansin ni Zhao Ying na malapit nang mawala sa sarili ang campus beauty, hinawakan siya. Gamit ang tingin, sinenyasan siyang kumalma. Sa wakas natapos ang meeting, iniisip ni Liu Shuyao kung paano mapigilan ang iba na mag-request ng WeChat, pero hindi inaasahang inutusan sila ni Guru Wu na manatili. At espesyal na ipinakilala, Xiang, ito si Liu Shuyao. Siya ang unang ranggo sa aming departamento, at isa sa mga project leader ng proyektong ito. Siya ang pangunahing mag-aasikaso sa inyong ugnayan. Kung may problema, puntahan mo lang siya. Bago pa makasagot si Xiangran, pinigilan ni Liu Shuyao ang kanyang sarili.
Iniabot muna ang kamay, parang naghintay ng matagal, sadyang inunat para hawakan. Ang kanyang hindi tiyak na pagtaas ng kamay. Kahit na isang bahagyang paghinto lamang, ang pinong daliri ng babae. Bahagyang pinindot ang kanyang daliri, ang temperatura ay nag-ugnay sa kanilang mga daliri. Nanginginig ang braso ni Xiangran. Napilitan siyang tumingin sa kanya. Ang mahaba at manipis na pilik mata ng dalaga ay parang